projectile motion. Dito sa video na ito, magsosolve na tayo ng problems ng case 1, case 2, tsaka case 3. Sa previous video natin, inintindi natin yung projectile motion at nalaman natin na yung formula sa kinematics, yun lang din pala ang gagamitin natin dito sa mga cases dito sa projectile motion. So hindi pala natin kailangan i-memorize yung formula ng range, yung time, yung height ng mga ito. Kailangan natin gawin ay intindihin yung projectile motion. Ngayon, lagi ko sinasabi, pag hindi mo gamay yung basics, mahihirapan ka sa complex. At ang dapat ginagawa pag nag-aaral ay understanding. Understanding. Hindi memorize. Pag nag-memorize ka, alam mo yung formula pero hindi mo alam gamitin. Hindi mo alam kung saan nakuha. Hindi mo rin alam kung anong nangyayari dito. Pero pag naintindihan mo, kahit anong iba to sa'yo, alam mo sagutan. At yun yung ipapakita ko sa inyo. Kung gaano kahalaga ang understanding sa pag-aaral. Simulan natin sa case 1. Okay, case 1. A ball is kicked at an angle of 30 degrees above the horizontal. With a speed of 38 meters per second, how long is it in the air? So time yung hinahanap. Pero bago natin gawin lahat ng solution natin, pinakamahalagang gawin ay mag-drawing. Okay, nakapag-drawing na tayo. Ano nang next step? Siyempre, intindihin mo yung drawing mo. Ano bang nangyayari sa drawing mo? Sabi, sinipa itong bola, tumapis sa angle na 30 degrees. Yung bilis ng bola mo ay 38 meters per second. Yun yung initial velocity mo. So yung case natin ay case 1. Nasa horizontal siya, sinipa niya, siyempre bababa dahil sa gravity. Meron at merong maximum height yan. Yung maximum height, dito sa point na to, yung y component ng velocity mo, ito yung x, hindi nagbabago yung x ha. Palagi, sa lahat ng case yan ng projectile motion, hindi nagbabago ang vx or yung horizontal component. Dito, 0 ang vertical component mo. Vy is equal to 0. Kasi nasa peak. Ibig sabihin yan, kinancel nung gravity yung velocity mo na pataas. Yung vertical mo na component ng velocity. Kinancel nung gravity. Ibig sabihin, nag-equal yung lakas nila dito sa point na to, dito sa max. Kaya nag-0 yung vertical component ng velocity mo. Okay, gets? So, meron pa tayong nakuhang isang given. Ilan na given natin? 1, 2, 3. Okay, ang hinahanap ay how long is it in the air? Gaano siya katagal dito sa time span na to? Kaya ang hahanapin natin ay time, total. Ito ang hinahanap. Papakita ko sa inyo na kinematics din lang ang gagamitin natin. So, ilista natin yung kinematics. Okay, ito yung kinematics natin. Pwedeng na-memorize mo na to or ang ginagawa mo ay derivation. Pero ito lang din yung gagamitin natin. Hindi natin kailangan i-memorize yung t, v sin theta, 2 over g, mga ganyan. Yung range, tapos yung height. So, i-observe lang natin. So, ito yung kailangan natin kunin. From initial to final, yung buong travel na time. Ano pa bang alam natin dito sa projectile na to? Alam natin na symmetrical ito. Itong part na to ay equal sa part na to. So, ang angle na to ay theta rin. At yung time na pagtaas niya dito sa max ay parehas sa time na pagbaba niya dito dahil symmetrical. Kaya yun ang kukunin natin. Yung time dito, tapos yung time dito. Pero kailangan pa ba natin kunin yung time na paganto? Hindi na. Kasi ito mismong pataas, yung time niyan ay equal sa time dito. So, pag times 2 mo yung time na nandito, yung kinuha mong time na to, makukuha mo na yung total time travel. So, ang kunin natin ay ito. Anong gagamitin nating formula? Tignan natin yung formula natin. Ang kailangan natin ay syempre yung may time. Yun yung hinahanap natin eh. Walang time to. So, hindi na natin gagamitin yan. Ito, tsaka ito ay may time. Pero itong formula na ito, may distance. Wala tayong distance. Wala tayong height dito. Kaya hindi natin pwede gamitin yan. Ito ang gagamitin natin. Ang VF natin ay bigay. Yan ay, di ba, ito lang, ito lang. So, ito yung initial mo, ito yung final mo. Sa vertical component. So, Y lahat yan. Gagawin mong Y lahat yung nandito. Y yan, tsaka Y to. Yun ang gagawin natin. So, dito tayo, VFY is equal to VIY plus AT. Kukunin natin yung time. Yung VFY natin, final velocity natin ay 0. 0 is equal to VIY plus AT. Yung A mo ay G din lang or gravity. Kunin natin yung T. T is equal to VIY. So, ito, lipat doon, divide lang sa G. So, over G. So, pag nilipat mo to, di ba negative? Pero may negative din yung 9.8 mo. Kaya magka-cancel lang sila. Burado na yung negative dyan. Ito na, yung formula mo. Sa pataas. Okay? Huwag niyong kalimutan yun ha. Baka ito na yung sagot nyo eh. Yung makuha nyo dito, yung sagot nyo na eh. Hindi. Ita times 2 nyo pa yan. Kasi ito ay times 2 nyo. Para makuha nyo yung buo. So, ito ay equal sa VIY. Ano yung VIY natin? Ito yung triangle natin. Ito yung Y component niya. VIY. Ito yung VI. Ito yung VIX. So, ito yung theta. So, itong VIY ay sin
theta is equal to opposite over hypotenuse. So, yung opposite niya, VIY over VI. Kunin mo yung VIY. So, VI sin theta. Okay? Pero pag kabisado mo na yan, kahit hindi ka na mag-drawing ng triangle, alam mo na ang VIY, imaginin mo lang, ay VI sin theta over G na ito. So, substitute mo. Yung VI mo, ayan, no? 38 meters per second, 38 meters per second, multiplied by sin 30 degrees divided by yung G mo na 9.81 meters per second squared. Analyzein mo yung mga units. So, ito magka-cancel. So, yung second na isa magka-cancel, matitira seconds. Kaya, seconds ang unit mo, which is time. Okay, calculate natin. 38 times sin. So, pwedeng hindi na kayo maglagay ng times doon. Sin 30. Tapos make sure na naka-degrees kayo. Divided by 9.81 equals, ayan, 1.9367. Pero sa case natin, ilagay ko muna yung buong fraction para wala tayong mamiss na decimal. Para buo yung sagot natin. 1900 over 981. 1900 over 981. Seconds yan. Okay, nakuha natin itong time na to. Kunin naman natin itong time na to. Diba, i-times 2 lang natin to. So, itong t total ay 1900 over 981 times 2. T total ay equal sa, so i-times 2 natin, times 2. Yan, 3.8735. Pero ilagay muna natin to, 800, 981. Yan na yung sagot natin. Ito na yung sagot natin. Siyempre, sa papel nyo, ang isusulat nyo, depende dun sa sinabi ng teacher nyo. Kung decimal, edi decimal yung isulat nyo. Dito sa example ko, pinapakita ko lang na gusto ko sana buo para accurate sobra yung sagot natin. Isulat natin dito yung sagot. Okay, nakuha na natin yung total time. Itong buo na ito. Yun lang yung hinahanap. So, madali lang, di ba? Di tayo gumamit ng kung ano-anong formula pa. Ito na yung sagot natin. Ngayon, dahil naintindihan natin yung projectile in motion, pwede natin kunin lahat. Kung gusto nyo, kunin din natin tong range. Kahit hindi tinatanong kung ano pa yan. Kunin natin yung R. Alam natin na ang V ay equal sa D over T. Para makuha mo yung D, multiply mo lang to dito. So, D is equal to V times T. Ngayon, ang kinukuha natin R. So, ang component na paki natin ay yung Vx. Alam natin na yung Vx ay hindi nag-iiba. So, palitan natin yung D ng R. R is equal to Vxt. Yan yung gagamitin nating formula. Alam na natin yung time. So, yun na yung sa-substitute natin dito. R is equal to V cosine 30 degrees. Bakit cosine? Triangle ulit. Ito yung V, IY, VIX, VI. So, itong VIX ay ito. Ito yung theta. Anong gagamitin mo? Ka, di ba? Ka, adjacent over hypotenuse. Therefore, ito, V cosine. So, substitute mo lang. R is equal to yung V mo, 38 meters per second, multiplied by cosine. Tapos may T pala dito. Cosine 30 degrees multiplied by yung T mo na ito, 3,800 divided by 981 seconds. Magka-cancel yung seconds, meter na lang matitira. Ang R mo ay equal sa 127.476. Yan na yung sagot. Pwede rin natin makuha yung height. Ito, ang gagamitin naman natin dyan ay VY, vertical components. So, gamitin lang natin yung ito. Bakit yan? Kasi may final tayo, which is yung 0, vertical component kasi height, Vy, ang final natin, Vfy. Yung initial natin, ayan o, given. Ang gagawin lang natin dyan, gawin natin vertical component, di ba? Kunin lang natin yung Vy. Yan ay V sin theta. Plus 2, tapos yung gravity, tapos yung hinahanap natin na height, yung D yun. So, bale, Vfy squared is equal to Viy squared plus 2gh. Ito yung h. Yan, yung max height. Alam natin na ito ay 0 kasi dito yan. Parang trinit nating initial to, tapos ito yung final. So, 0 is equal to, yung Viy mo ay Vi sin theta. Sige, sulat ko na lang palagi yung triangle para makikita nyo. Vx dito, V dito, tapos Vy. O I. Vi sin theta plus 2 gravity G times h. Pwede nyo nga ito i-substitute na tapos makukuha nyo na yung sagot. Papakita ko sa inyo kung paano mag-shift solve. So, 0, alpha equals, tapos yung V natin na 38 meters per second, 38 sin, yung angle natin na 30 degrees, 30 plus 2, tapos gravity mo na 9.81. Bakit hindi ko ginawang negative? Dahil yung height natin positive dapat. Tapos yung h mo. Yung h mo, gagawin mo lang alpha x or x, variable x. Para makuha mo yung x, i-shift, tapos pindutin mo lang yung calc. Tapos sasabihin niya solve for x. Para sabihin mong yes, press mo lang yung equals. So negative yung nilabas niya. Dapat negative pala to. Okay, shift solve. Ay, kaya mali. Kasi wala tayong squared. Oh, be careful. Dapat may squared pala to. Kasi nga, Viy squared. So, ulitin natin i-calculate. 0, alpha equals, yung V natin na 38, pero naka-squared, sin
yung theta mo na 30, tapos squared mo rin, plus 2, 9.81, tapos yung h mo, alpha x. Tapos i-negative mo to kasi gravity. Shift solve. Yan yung height, 18.399. So isulat natin, h is equal to 18.39. So pwede nyo i-shift solve na ganun, shortcut yon. Pero pag sinabi nung teacher nyo na dapat complete solution, edi kunin mo yung h. Yung h mo dyan ay equal sa, so ito, lipat mo dun sa kabila, v squared sine theta squared divided by 2g. Ganyan na. Bale, pag nilipat mo to, negative, di ba? So, negative to, tapos magka-cancel sa negative ng g. Kaya positive na yan. Kaya magpa-positive yan. Yan, tapos makukuha mo na to. Pag sinubstitute mo yung v mo, tapos squared mo, tapos sine 30 squared divided by 2 times yung gravity. Ayun. So, nakuha natin yung height, nakuha natin yung time, nakuha natin yung range. Ano pang pwede natin kunin? Mag-isip pa tayo. Pahirapan natin yung sarili natin. Kunin natin kung anong time yung nag-take para abutin niya ito. Ay, nakuha na pala natin, no? Ito lang yun eh. Yung hindi naka times 2. So, i-divide mo lang to sa 2. T max height is equal to 3.87 or yung buo na lang para accurate. 3800 over 981 divided by 2. Yan. 19367. 19367 seconds. So, yung 1.936 seconds, nandito yung bola natin sa max height. Ayun, ganun lang. Diba hindi na tayo nag-memorize ng formula? Yung sa kinematics lang yung minemorize natin. Eh, yun naman yung mauuna bago yung projectile eh. Eh, di hindi na natin kailangan mag-memorize kasi naaral naman na natin yung kinematics. Next naman, isunod natin yung case 2. Next problem ito. Case 2, from height of 110 meters, a ball is thrown horizontally with an initial speed of 20 meters per second. So, yan yung VI. How far does it travel horizontally in the first 2 seconds? Gaano kalayo? Pero hindi height. Hindi gaano kataas kalayo. So, pa-horizontal. Sabi niya horizontally. Yan ay range. In the first 2 seconds. Sa 2 seconds. So, drawing natin. Yun yung unang ginagawa. Basta projectile in motion, mag-drawing. Yan yung 110 meters. Ito yung bola. Sabi niya ay thrown horizontally. Kaya, pag ganun lang. Parang ni-roll niya sa cliff. Yan, pag ganyan. Horizontally, pababa. Pababa. Ayan. Ito ay 110 meters. Tapos yung VI mo dito ay 20 meters per second. VI. Tapos dito kunwari, 2 seconds yan. T at T is equal to 2 seconds. Hahanapin daw natin yung range dito. Itong range na to. Yan. Yan yung tanong dito. How far does it travel horizontally in the first 2 seconds? So ito yun. Gaano daw kalayo yan? Okay, hanapin natin. Anong mga una nating may isip pag ganito yung case? So i-observe nyo. Diba? Ni-roll niya lang horizontally. Ibig sabihin, wala kang vertical dyan na component. Bale, yung velocity mo ay ganyan. Yung Vx mo rin lang ganyan. 'Di ba? Sa kanina, may angle tayo. Dito wala tayong angle, oh. Horizontal lang. So pag binaba mo to, ayan, nilapag mo hanggang maging horizontal, liliit yung angle, liliit. Tapos yung Vx mo, 'di ba? Ganyan. Tapos ito mas mahaba na Vx hanggang sa mag-close na continually. Yung Vx mo ay parehas na sa V mo. Ganyan yung nangyari diyan. Kaya wala kang Vy. Ang VI mo ay equal sa Vx or Vix. 'Di ba alam din natin na sa projectile motion, yung Vx ay hindi nagbabago. Ayan. Lahat sa kahit anong point, yung Vx mo ay hindi nagbabago. Sa lahat yan ng case ng horizontal. Bakit? Dahil hindi natin tinitake into account ang air resistance. Walang air resistance. Pag merong sinabi, syempre, hindi na equal yung Vx mo all throughout. Hindi na siya constant. Pero sa case natin, constant siya. Okay, kunin natin yung R. Yung formula natin sa R, di ba, palaging R is equal to Vxt. Nakuha lang yan sa V d over T. Kinuha lang yung D, pinalitan ng R. Tapos, dahil R siya, Vx ang gagamitin mo. Horizontal kasi na component, hindi Vy. E di yan ang gamitin natin. R is equal to yung Vx natin na 20 meters per second. Yun din yung Vi dahil parehas sila. Times yung T to T na 2 seconds. Given na siya. 2 seconds. Cancel to, cancel to. Ang R mo ay equal sa 40 meters. Sa point na to. Ito yan. 40 meters yan. Okay, di ba madali lang? Nakuha na natin agad. Naintindihan lang natin. Paano kung pinapakuha yung buo na R? So, sabihin natin R big, R max. Yan. Kunin natin si R max. Di ba kanina, kaya nakuha natin to dahil given na yung time. Kasi R is equal to Vxt. Meron tayong Vx, meron tayong time. Pero dito sa R max natin, yung R max, wala tayong given na time eh. Hindi binigay sa atin dito sa problem na ito. So, hanapin natin muna yung T max. T
Tmax ang hahanapin natin dahil Rmax yung hinanap natin. Sige, hanapin muna natin si Tmax. Para makuha natin si Tmax, titignan natin yung mga given sa atin. Ito, given, 110, tapos yung VI, tapos yung VIX. Ito hindi naman natin magagamit itong 40 meters. Kasi max yung kinukuha natin. Hindi siya max, nandito lang siya Pati itong T equals 2 seconds. Hanggang dito lang siya kaya hindi natin magamit. So, ang given sa atin, 110, 20 meters per second, tapos yung VX na 20 meters per second din. So, yan ang gamitin natin. So, ito, meron tayong VI, ito yon. Meron tayong G, gravity, at ang hinahanap natin ay T, tapos meron din tayong 110. Diba? Kung gagamitin natin to, walang time. Paano natin makukuha yung time dyan? Pag gagamitin natin to, may time, pero walang D. Hindi rin natin alam yung final velocity, kaya hindi natin yan kukunin. Ito ang gagamitin natin. Ito yung kukunin natin. So, yung D mo dyan ay 110. Yan yung initial mo na height. Pag kukuha kayo ng ganito, pag ginagamit nyo to, gawin yung change in D. Okay? Change in D, final minus initial. Minus natin yan. Yung final pala natin ay 0. Minus yung initial natin na 110. Kasi dito yung initial Dito yung final sa baba. Sa final mo, ano yung height mo? Di ba 0? Nasa sahig ka na Kaya 0 minus 110. Yan yung D. Susulat natin yung formula VIT plus 1/2 AT squared. So, distance na height yung kinukuha natin, di ba? Ay yung ginamit natin. Kaya yung VI mo dito, Y din. VIY. So, VIY mo ay gagawin nating V sin theta. Bakit sin? Kasi yung triangle natin. Ito yung VY, VI, VX. So, yung angle natin ay 0. Kaya ito ay 0 na. Times T pala to. So, may times T plus 1/2 AT squared. Yung angle natin 0, so 0 na to. Tsaka pwede naman na makita natin dito, yung VIY, yung component ng VI natin, di ba? 0, kasi parehas yung VX sa VI, horizontal. Kaya ito 0 na yan. So, pag 0 to, edi pag tinamis mo sa T, 0 din. So, ang natira, 110 is equal to 1/2 AT squared. Yung A mo ay gravity. So, palitan na natin yan ng gravity. Negative 9.81 meters per second squared. 2 meters. Close, tapos T squared. Kunin natin yung T. Yung T ay square root ng, kasi naka-squared yan. Pag kukunin natin, square root yan, tapos magka-cancel, kaya di ko na nilagay. Negative 110 meters divided by negative 9.81 meters per second squared. Tapos ito, ilipat natin doon, di ba? Times 2 ito, dito. So, basic algebra lang yan. Transposition, cross multiplication. Kunin natin yung T. Ito yung Tmax natin, Tmax. Ito yung buong yan. Yan yun. Tmax ay equal sa, so cancel na natin yung negative signs Shift insert. 110 times 2 divided by 9.81. 4.735 or 36. 4.736. 4.736 meters. Ay, seconds pala. Okay, nakuha na natin yung time max. Pwede na natin makuha si Rmax. Rmax ay equal sa VXT, di ba? Rmax ay equal sa, yung VX natin ay 20 meters per second din, multiplied by 4.736 seconds. Cancel, cancel. Rmax ay equal sa, ito mismo, multiply natin sa 20. 94.71. 712. 94.712 meters. So, kuha natin to, kuha din natin to. Nang hindi gumagamit ng formula ng projectile motion. So, nakuha natin yung max, yung R dito sa 2 seconds. Okay, next, hanapin din naman natin yung height dito sa 2 seconds para mahirapan tayo. Para pag kahit anong iba to ng teacher natin, alam natin. So, itong height na to, hanapin din natin kahit hindi pinapahanap. So, tignan natin yung formula natin. Ang meron sa atin ay VI, yung VIX, yung 110 meters. Tapos yung 2 seconds. So, VF. May VF ba tayo dito sa 2 seconds? Wala, di ba? Ang VI natin, meron ito. So, ito wala namang D Yung D yung hinahanap natin, yung height. Yung height dito ang hanapin natin. Walang height dito. So, wala. Di natin yung gagamitin. Ito meron. May height siya. Pero may final velocity siya. Wala tayong final velocity dito Ito yung initial natin. Wala tayong final dito. So, wag na rin yan. Ito na lang gagamitin natin. Yan lang meron So, yung D, change in D yan. Okay? Laging change in D. So, change in D. Initial, hindi. Final minus initial. Dito yung baliktad. Dito yung final mo, tapos dito yung initial. So, yung initial height mo ay ito, yung 110. Tapos yung final mo ay yung hinahanap. So, YF, yan yung final height minus yung initial mo na 110. Ito yan yung D na yan. Change in D ay equal sa VIT. Y, VI yan, VIYT. Bakit VIY? Kasi Y yung hinahanap natin. Height, kaya Y component. Plus 1/2 GT squared. YF is equal to, ito, ilipat natin doon. Tapos ito 0 na kasi wala naman tayong VIY dito sa initial. Kasi VI is equal to VIX. So 0 na yan. Wala tayong Y component dyan. So ilipat natin to doon, magiging positive 110 plus 1/2 negative 9.81 meters per second squared yan times yung time na 2 squared.
LQ natin, 110 plus 1/2 multiplied by negative 9.81 2 squared. Bakit mali? Ay, walang time. Times, so 90.38 meters. Yung YF natin. Ito yon, YF is equal to 90.38 meters. Itong height na ito. Ayan, di ba? Kahit anong iba to sa atin, alam na natin. Madali lang para sa atin kasi naintindihan natin. Next case tayo, case na 3. Last case. Okay, last problem. A ball is launched from the top of a cliff with an initial velocity of 30 meters per second at an angle 45 degrees above the horizontal. The cliff is 50 meters high. Find the time it takes to hit the ground. So, may gusto muna ako i-explain sa inyo bakit special yung 45 degrees. So, kunyari yung example natin na horizontal lang. Sa 45 degrees, kunyari yan, 45 degrees, dyan sa degree na yan, maximum yung range mo. Ayan yung pinakamahabang range. Pag binabaan mo yan, kunyari, papalitan natin ng 40 degrees. 40 degrees, liliit. Ganyan na lang yan. Liliit. Tapos kung tataasan mo naman, ganyan naman yan. Basta ang 45 degrees ay pinaka-max na range. Pinaka-max na range. Tandaan nyo yun. So, saan yan applicable? For example, sinabi nung problem sa'yo, hanapin mo yung max range. Pero hindi binigay yung theta. Ibig sabihin, kunwari, yan yung horizontal mo. Hanapin mo daw yung max possible range. Max na possible range. Ibig sabihin, yung theta mo nun ay equal sa 45 degrees. Okay? Kasi yan yung pinaka-max na pwedeng mangyari sa projectile in motion. Pag mas maliit dyan, kunyari 44, maliit na rin yun. Parang pak, ganyan. Pag mas malaki dyan, ganyan. Pak, hindi siya abot dito sa max. 45 yung max. Okay, so tandaan nyo yun. Una natin gawin ay i-drawing. Drawing tayo ng pangit na drawing. Ano nga hanapin natin? Find the time it takes to hit the ground. So, ito. Yan. Yung time na ito ang hahanapin natin. Yung buong yan. So, anong gagawin natin? Siyempre, intindihin muna natin tong graph. Case 3. Pag case 3, parang meron na siyang case 1 na may case 2. Ito yung case 1 natin. Diba? Tingnan nyo. O, diba? Ito lang yun. Pero ito lumagpas. Lumagpas siya. Lumagpas siya dito. Sa banda dito. So, alam natin, dun sa may case 1, diba? Maximum height ay Vy equals 0. So, may bago na naman tayong given. Alam na natin yan. Vx natin hindi nag-iiba all throughout dito. Tapos may given tayong height ng cliff, tapos initial velocity at saka yung angle. Hanapin natin yung time. So anong gagamitin natin? Hindi naman natin makukuha yan agad na ganyan kasi wala tayong final velocity dito. Hindi natin alam yung velocity nung bago siya mag-hit sa ground. Kung alam natin yon, makukuha natin yung t gamit ito kasi may final velocity ito. Tapos alam din natin yung initial velocity. So bali ang nawawala lang ay time. Yun yung pwede natin kunin. Pero wala tayong VF. Pati ito, wala naman tayong time dito. Paano natin kukunin yung time dyan? So, hindi yan. Ito, hindi natin alam yung max height na to. So, hindi natin alam din ito. So, anong gagamitin natin? Hindi natin alam. Hindi natin magamit to, hindi natin magamit to, at saka ito. Isipin natin mabuti. Kung isipin natin mabuti, ang ma-observe natin ay itong time na to ang pwede natin kunin. Bago ito. Tapos, pwede rin natin kunin yung height na ito. Ayan. Hanapin natin si h muna. So, paano natin yan nahanapin? Gagamitin natin sino kaya? Pag ito, pwede naman, pero wala tayong time. Wala tayong time na bigay eh. Walang time na nandito. So, bali, pag ginamit natin yan, ito ang wala, tapos yung time. So, hindi yan. Ito naman, may final velocity tayo. Ito yon kasi ito yung kinukuha natin. Hanggang dito lang. Kasi dito yung height natin eh. Kung may height sana na 80h kunwari yan, hindi pwede. Kasi height yung hinahanap natin eh. Kaya wala na rin yan. Ito na lang yung option natin. Tignan natin kung pwede siya. May final velocity, meron. Initial velocity, meron. May gravity, meron. Tapos yung hinahanap natin. Okay, yan. Yan yung gamitin natin. VF, Y. Bakit Y? Y component kasi height. Y squared is equal to VIY squared plus 2GH. Final natin ay 0. Ito yun. Tapos initial natin, gawin nating V sin theta. Bakit? Kasi yung triangle. Yan. Theta, VY, VI, VIX, VIY to. Okay, 0 is equal to VI squared sin squared theta. Kasi naka-squared yan. Plus 2G. Tapos yung H. So, ilagay natin 0 is equal to, pwede nating i-shift solve na to. Tingnan natin yung makukuha nating sagot. Tapos i-simplify na lang natin mamaya. Yung VI natin ay 30 meters per second. So, squared yan. 30 squared sin 45 degree na angle na naka-squared plus 2 tapos gravity na 9.81. Ayan, i-negative natin kasi negative yan. 9.81 multiplied by yung alpha x. So, lagyan natin ng equals dito, equals 0. Shift solve, 22.93936. So, isulat natin sa gilid, 22.936. Tingnan natin kung makuha natin yan. So, kunin natin yung height gamit yung formula na to. So, kunin natin h is equal to, pag nilipat natin to doon, magne-negative, negative vi squared sin
sine squared theta. Pag nilipat natin to dito, ang matitira 2gh, di ba? Divide natin sa 2gh both sides. Yan, 2g pala. 2g lang kasi yung h yung hinanap. So, dinivide sa 2g. Negative to, negative din yung gravity. So, tanggalin na natin yung negative dyan. Magka-cancel lang yun. Substitute natin, vi natin ay 30 squared sine na 45 degree na squared divided by, hindi yung degree yung squared itong buong sine. Yung buong sine ang naka-squared. 2 times 9.81. 9.81 na lang, hindi ko na nilagay yung negative kasi nag-cancel sa negative dito. So, tingnan natin. Pares ba yan? 30 squared sine 45 squared divided by 2.81 divided by, hindi divide by, equals 22.936. O, di ba? Parehas lang. 22.936. Ano yung nakuha natin yan? Ito yon. Yan yon. So, i-plus natin yung 50 meters dyan. Plus natin para makuha natin yung max height plus 50. 7950.109. Yan na lang yung gamitin natin. 7950.109. Sabi natin H max. Okay, nakuha na natin yung height. Yeah. Pwede na tayo mag-solve ng iba. Pwede na natin ipag-add yung time dito tas yung time dito. Bakit hindi pa natin makuha yung itong buong to? Kasi pag ang gagamitin natin itong formula na to. Kasi nakuha na natin yung H max, di ba? Ito yon, yan, yung max na to. Kung gagamitin natin to, tignan nyo, mapapansin nyo, t squared, tapos t. Pag nilipat mo tong d dito, magiging quadratic equation yan. Parang ax squared plus bx plus c equals 0. Quadratic yan. E di gagamit ka pa ng quadratic para hanapin mo. Ang gagawin na lang natin para mas madali, kunin natin yung time dito, i-add natin sa time na dito. So, bale, yung time na pataas na to, yung initial natin ay ito, yung final natin ay ito. So, yun ang gagawin natin. Yun yung gagamitin muna natin. Tapos, di ba hindi natin gagamitin to? Try natin dito. Time yung hinahanap natin. Walang time to. E di wag na yan. Ito na. So, VF, Y component ba o X component? Y component. Kasi, yung VY natin 0, VY yan eh. So, yan yung ilalagay natin. VY is equal to, yan yung final natin. Ito, initial. Initial natin VIY plus GT. VFY 0. VIY equal yan sa VI sin theta. Okay, kunin natin yung time. Ito yung time na kukunin natin. T is equal to yung VI sin theta, lipat natin dun sa kabila, magiging negative. Negative VI sin theta. Tapos pag nalipat natin, divide G para T na lang yung maiwan. G. Yung negative dito, magka-cancel dito. Kaya burahin na natin. Yung T mo, sa pataas, sabihin natin T1 yon. T1 yan, ito T2. T2. Bakit squared? Yan, T2. T1 natin ay VI 30 times yung sin. So, hindi ko na nilalagay yung unit para mabilis. Sin 45, mahaba na tong video eh. Divided by yung gravity na 9.81. Solve natin. So, solve pa natin yan. Or ituloy na lang natin. Ituloy na lang natin na ipag-add dito. So, T total na lang yung kunin natin. Para hindi kulang yung sagot natin. Total. T total na lang. Bali, mag-plus tayo nung ito. So, kunin natin to, yung time dyan. Anong gagamitin nating formula? I-add natin para makuha natin yung T total. So, T total natin, total, ay equal sa T1 plus T2. Bakit nagiging ay T1? Kunin natin si T2 plus yan. Anong pwede natin gamitin? Ito, magiging quadratic, kaya wag na yan. Ito, walang time. So, ito ulit. Pero wala tayong final velocity pala. Oh, wala pala tayong final velocity. So, hindi rin natin magamit to. Ito yung magagamit natin pala. Kasi yung initial natin dito ay 0. Ito 0, di ba? Initial natin ay 0. So, yan yung gagamitin natin. Para maging 0 to. Mawawala na yung isang t. Hindi na siya quadratic. T squared na lang. So, change in d. Ano yung change in d natin? Yan ay vertical, di ba? Vertical yung change in d natin. So, yung initial natin, y final minus y initial. Yung initial natin, yung max height dito. Kasi dito yung point na initial, dito yung point na final. So, yung max height natin ay ito. Is equal to VIYT, which is 0, 0 na yan, plus 1 half GT squared. So, kunin natin yung t squared. Yung y final natin ay 0 din. Kasi dito sa point na to, yung final dito. Anong height mo dito? 0. So, 0 din to. So, pag nilipat natin to dito, magiging 0 is equal to positive yi plus 1 half GT squared. Kunin natin yung t. T is equal to, so, ba't ko pa nilipat yun pala? Dun na yun. Negative yi. Tapos, multiply natin tong 2 dun sa yi. So, burahin natin tong plus. Multiply natin to 2 dun. So, negative yi times 2 divided by yung g. Di-divide natin both sides ng g para yung t na lang ang matira. T squared na lang. So, t squared to tapos yung g. So, yung t natin, itong t na to, magiging square root natin, cancel, square root natin. Ito yung matitira. Square root of negative yi 2. So, lagay na natin. Ano yung negative natin? 7,950. Ito yon, yung max height divided by 109 times 2 divided by yung g natin na gravity natin, 9.81. So, bakit natin plinas dito? Kasi ito yon. Ayan yung T2 natin. Ito
yung T2 natin, yung hinahanap natin na to. Tapos yung T1 natin ito. Ito yun, yung pataas. Yan. Kaya natin pinag-add. So makukuha na natin si T total. T total, edi i-compute natin. Burahin na natin yung negative dito kasi yung nag-cancel sa baba na negative. So dapat nagkakalkyo din kayo habang nagkakalkyo ako para nakakasunod kayo. Napapractice nyo rin habang nanonood. So equal natin. So yan na yung total time. 6.019. 6.019 seconds. Ito na yung total time. So ganun. Pag hinanap yung total time, ang kunin nyo muna ay yung height. Tapos kunin nyo yung T1, kunin nyo yung T2. Ipag-add nyo. Ganun lang. Tapos, sige, hanapin na rin natin yung range kahit mahaba na to. Basta makapasa kayo. Hanapin na rin natin tong range para alam nyo na rin. So, dahil alam na natin yung total time, pwede na natin makuha yung total range. Kasi ito na yung matitake into account natin. Diba? Ang R natin ay equal sa VXT. So, R is equal to yung VX mo na VI cosine. Ipakita ko for the last time para maintindihan nyo. Sine, hindi cosine, kasi cosine theta VIY ay VIX over VI. Kunin mo yung VIX, multiply mo to dun. Therefore, makukuha mo to. Times yung time natin. So, R is equal to yung VI na 30 meters per second cosine. Ay, bakit nasa loob ng bangag na ako? Haba na kasi ng video. 45 to times T. Cosine 45 times yung T natin. So, times yung T na 6.019 seconds. So, yung R natin ay equal sa calcu 30 cosine 45 times yung T natin na 6, ay hindi, yung ans na lang. Hindi yan na, 6.019 equals yan. 127.68. 127.68 meters. Ayan, nakuha na natin yung range. Ang dami nating pwedeng makuha, di ba? Kasi naintindihan natin yung projectile, tapos na-master din natin yung kinematics kasi tapos na tayo doon. Ayan, pwede natin makuha lahat. Basta i-analyze lang natin yung problem. Siyempre, ang kailangan mo dito, pag word problem siya ay reading comprehension. Dapat maintindihan mo yung English na binabasa mo. Ang trick doon, basahin mo muna per sentence. Pag tumigil sa period, tumigil ka din. Intindihin mo muna, a ball is launched from the top of a cliff with an initial velocity of 30 meters per second at an angle of 45 degrees above the horizontal. Tigil ka muna, i-drawing mo, intindihin mo. Pag na-drawing mo na, pag naintindihan mo na, isunod mo yung susunod na sentence. The cliff is 50 meters high. O di, sulat mo 50 meters. Okay, naintindihan mo na, nabivisualize mo na. Find the time it takes to hit the ground. Hanapin ko daw yung oras magmula sa sinipa ko siya or sa binato ko siya papunta sa sahig. Ganun. Tapos, i-analyze mo na. Anong meron sa akin? Anong given sa akin? Ito, tapos ito, tsaka yung ito. So, dito sa max na to, alam ko na 0 yung vertical component dyan. Kaya, isusulat ko dyan. So, isulat mo. So, meron ka na namang isang given. Okay, pwede ko yung gawing final velocity. So, ganun mo iisipin para makipag-communicate ka sa sarili mo. Para yung structure ng pag-iisip mo tapos yung pag-solve mo ay organized or sequential. Ganun. Okay, pag may final velocity ako, may dalawa akong pwedeng gamitin na formula. Ito or ito. Anong pwede kong mahanap dyan? Ganun. Tapos, syempre, yung height. So, ito ang gagamitin ko. Sasabihin mo. O di yan, gamitin mo yan. Ganun. Ganun. Dahan-dahan lang. Sequential lang. Wag mong isipin na, kunyari, may dito sa find time it takes to hit the ground, may katuloy pa dyan na find the range, find the total time, sasabihin niya. Wag mong isipin yung buo. Dito ka muna mag-focus sa unang tanong. Kasi malamang sa malamang, gagamitin mo yan para hanapin yung mga susunod. Okay? Intindi nyo yung inaaral nyo. Kasi pag naisapuso nyo yan, hindi lang naman sa pag-aaral yung nakukuha nyo eh. Yung focus. Yung focus na magagamit nyo, ma-retrain yung brain nyo mag-focus sa lahat ng bagay, hindi lang sa pag-aaral. Ano pa? Yung dedication. Nag-dedicate ka, nag-aral, nagbigay ka ng oras, mas lalo kang nagiging disciplined. Ano pa? Yung concentration. Humahaba yung concentration mo, so marami ka ng advantage sa mga ang ginagawa lang ay nasanay na mag-scroll sa social media. Kasi 'di ba, magko-concentrate ka lang doon mga 1 minute. Pag nasa TikTok ka, 1 minute lahat ng clips eh. So doon parang malilimit yung time span ng concentration mo doon. Pero pag nag-aaral ka, ang haba ng concentration mo. Tapos ini-imagine mo pa na nagtuturo ka. Ay, Diyos ko. Baka maging cum laude ka na. So hindi. So, enjoyin mo yung pag-aaral kasi hindi yan burden. Parang ang ginagawa mo ay inaaral mo yung creation ni God mismo. Bakit creation ni God? Kasi lahat nung inaaral natin yung science, math, physics, lahat yan ay language ni Lord. So, naiintindihan mo kung paano niya ginagawa yan. So, ang complex, di ba? So, dun pa lang, pwede mo nang masabi na si God, walang mas tataas pa na being sa kanya. Kasi itong complex sa'yo, paano pa yung utak niya? Ginawa niya yung buong universe. So be joyful na
naiintindihan mo yung part na gusto niyang ipaintindi sa'yo. Kahit yan lang, di ba? Kahit projectile lang. Ganun pala yun nangyayari. So parang nakikipag-communicate ka rin kay God, tapos yung communication na yun magagamit mo in the future to help others kung magiging engineer ka. Or kahit ano pa na course. Kasi kung engineer ka, tapos naintindihan mo to, pwede mo to gamitin para makatulong sa iba. So, ang point ko lang sa pag-aaral, wag niyong i-focus na makuha yung grade or yung cum laude or yung accomplishments. Ang i-focus nyo ay yung input. Sabi nga sa mga law ni Newton, di ba? Every input has an equal and opposite reaction. Parang ganun. So, kung ano yung iloloob mo, meron at merong lalabas. So, kung mag-effort ka or magfo-focus ka dun mismo sa input mo, merong lalabas na maganda. Okay, syempre kung wala, edi wala din. So, yun lang. Sa input ka mag-focus. Sa input palagi. Sa effort, sa input, dun ka magfo-focus. Wag sa output. Wag mong ibaling yung tingin mo sa goal mo na maka-perfect. Hindi. Dapat ang goal mo ay intindihin yung inaaral mo. Pag naintindihan mo yan, susunod na yung perfect na score mo. Yun lang. So, i-share mo to sa mga kaibigan mo or sa mga nahihirapan. Kahit hindi mo i-share tong video na to sa kanila, basta ituro mo. Kasi yung pagtuturo, matutulungan ka rin makaintindi. Yun lang. Peace. Thank you.